Nung experience namin sa ginawa namin pag-dive kahapon, dahil maraming nga nagsasabi na may kuweba raw doon sa ilalim. Yung lugar Tapos, kung saan. yung lugar kung saan lumubog yung bata. Sinisid namin kahapon. Binidyoan namin. Pero sa balik-pad kami nagsisid na 5 kaming divers dito pinadala ni Sir. Ngayon, binidyoan namin ilalim, nahanap namin sinasabi ng butas. Wala naman kami nakita ng butas. Tsaka doon sa mga nag-iisip na iba na sabi rin natabunan yung bata, baka natabunan ng buhangin. Sa experience namin hindi matatabunan dahil ang nandoon puro graba, bato yung nasa ilalim. Kasi sa lakas nga ng agos, ang naiiwan na lang doon yung mabibigat na bagay. Di ka pa ng buhangin, ang buhangin makikita mo sa tabi kasi natatangay. Mula doon sa may pinaglubugan ng bata hanggang dito sa dulong dike na to, nalugog na namin yan kasi ang sa aming ang experience namin yung mga batang hindi lumulutang sa loob ng ganyang katagal na araw, nasiksik sa mga bato, na daganan ng kahoy. Pero dyan sa gitna naman wala kaming nakikitang kahoy na malaki dyan, tatangay ng agos yan eh. Kaya ang ginalugan namin tong gilid na to, yung dyan, yung mga batong may uka, Tsaka yung mga jackstone. yung mga jackstone na yan, sinilip namin lahat. So wala talaga kayong nakita. Wala talaga. Kaya ngayon, sa pangalawang namin, dive namin ngayong araw na to, susubukan naman namin dito sa sinasabi na yung jackstone dyan sa kabila. Hinihintay lang namin yung pagkakarga namin ng oxygen. Kasi medyo mabigat ito eh. Ano po yung mahirap po sa Ang mahirap na ginagawa namin dyan yung lakas ng agos. Kasi malakas ang agos eh. Kailangan makakapit ka sa bato bago masilip yung ilalim. Ano po ba yung pakiramdam kapag andun ka sa ilalim? Okay naman. Dahil ang gamit namin, malakas naman yung hangin. Maliban na lang kung mahina yan, mahihirapan ka. Pero malakas talaga yung agos. Malakas talaga yung current yan, yung agos, Tatangay malakas. ka. Yung mga kumalilit na bato lang gumugulo nga eh. Kaya nga sabi namin, kung doon lumubog yung bata, tatangin talaga ng agos yan. Ngayon, sinasabi nila, malaki raw ang tubig nung gabi na nangyari yun. Malaki ang tubig, baka raw inabot sa labas. Sabi ko naman, kung umano sa labas yun, Labas lumagpas, ibig sabihin sa dagat. mababalitaan yun. Dahil ang tao, 24 hours lang tang yun eh. Ngayon, nabot na 9 days na yata ngayon, o 8 days. Ayan, lobo na yan. Sa experience namin, lobo na yung bata na yun. Kung hindi, wala sinabitan yan, lulutang yan, malalaman ng taong bayan na may lumutang na ganito, gano'n. Hanggang ngayon, wala pa nababalitaan. Kaya kami mga divers, maasa pa rin kami, nandito lang yan. Naipit lang ng ng bato o ng bakal, yun. Marami na ba kayong experiences Ay, sa mga marami. ganitong klaseng operasyon na paghahanap ng mga... Marami na. Meron po ba kayong narespondihan na mas matagal pang nawala? Meron akong kaming nasisi dito sa Manila naman yun, sa Nabotas, sa Ilog Pasig. Yung tumaob na yati roon. Meron siyang tauhan na 1 month na hindi nakikita. Ganyan din, 1 month na hindi nakikita. Tapos yung pala nandun lang sa loob ng kala, yung sagwa na yung bangka na malaki. Nandun lang sa loob, pero nandun siya sa yate. Ang roon kasi yung ganyan nangyayari na ganyan. Yung mga may pakitaan yan eh. Yung gusto nilang magpakuha. Kasi sa experience ko to sa yate sa pagsisid ko, yung bangka na malaki na yun, 3 beses ko nang dinaanan yun. Hindi ko nakikita yung tao na yun. Pero sumisid yung local divers namin, sumisid siya, nakakita noon. Kaya nagtaka ako bakit ganun. Kaya ito, hindi lang alam kung sino ang swerte sa amin makakita. Baka sabi pa kaya nga nung sabi pumunta, marami na rin nagsisid. Wala nakakita. Kaya sabi namin baka sa atin pakita. Kaya nagpursige kami kahapon na magsisid hanggang doon. Sisisirin para namin.